Maayong buntag, pag-usab natong tanan. So, this morning, second part sa ato ang series, Christitude series. So, Christitude, it speaks of the attitude of Christ. With a sub-theme nga, experiencing Christ through one another. Indeed, each one of us, may mga time nga we're longing, Lord, I want to experience you. Na mga time that we are calling on the Lord, Lord, help me to see you in my life, to experience your goodness in my life. This series is focused in what way man nato ma-experience si Kristo Jesus pinaagi sa matag usa. And in what way nato mapa-experience sa ubang tao si Kristo Jesus. So the attitude of Christ nga dapat natong ipakita sa ubang katawhan ang focus niini nga series. I've asked you a question last Sunday. When you came to know Christ, you joined a fellowship in a church, then what? Unsa man dayon? So this series will focus on sa atong responsibility to one another. Sa atong ilabi na sa atong mga igsuon sa pagtuo. Maghigalaay, nginisihay lang ba ta kada Domingo, kada magkita ta? So as we journey together as one family, it is crucial, importante para sa matag usa ka nato nga masayra nato, we have a role. Natay papel nga gampanan para niini nga community. Ang balikon ug akong i-emphasize, walang ta diri para mulingkod. Walang ta diri sa pamilya, community ni Kristo Jesus, wa ta niya gitawag into fellowship para lang magpasinaw og lingkuranan. Para lang maminaw, although those are good, but it's more than that. Ang kabubuton sa Ginoong Dios ngano gitawag ta niya into fellowship. So second part sa ato ang series would be honor one another. So gamayng recap no, last Sunday we've learned about motivating one another. We've learned nga one way, kasagaran no, atong passage last Sundays in the Hebrews chapter 10. Kasagaran ang ma-emphasize lang ang magtapok. But it is just one way para madasig na to ang matag usa to love and to good works. Honor one another. Unsa may itudlo, unsa ipadayag sa Ginoong Dios para kanatong tanan kaha niini nga mensahe. So is each one of us ready na sa pulong sa Ginoong Dios? Amen ba? Before that, let's pray. Mga tagiya, mga tagtabang sa balang Espiritu to understand this word fully. Let's pray, Father in heaven, in this time of worship, in this moment of worship, magatuon na kami sa imong pulong, magabasa, magapamalandong, and we are acknowledging, O God, that our minds, our knowledge, among pansabot, is very limited, and your words is written by the Spirit. It can only be understood through the Spirit mo ng balang Espiritu. Andama mong kasing-kasing uhuna-huna para masabtan unsay mong gusto ipadayag nganhi sa matag usa kanamo. Ilabi na tabangi mi sa pagsunod niini. Ban sa pagpaubos kana tanang gihangyo sa ngalan ni Jesus. Amen. Honor one another. Kana nga word honor, sige lang tagkadungog ana. So diba? Honor one another. Honor God. Sa eskwelahan, first honor, second honor. Itong isigutan, unsam gyuding word nga honor. Now the Bible, gibalik-balik niya, the Bible is repeatedly mentioning that God has commands for His people to honor. Nga Ginoong Dios, wa nagkuwang og daghan siyang pulong gihatag sa iyahang mga tinun-an, sa iyahang mga katawan nga naay mga i-honor. Few of them are this: honor the Lord, honor your parents, honor the elderly, honor those authority, honor the church leaders. Pipila lamang na sa mga sugo ang Ginoong Dios, kinsay mga i-honor. Now sometimes, it's easy to honor these people. Ang Ginoong Dios, ang mga parents, elderly, those in authority. Kung yung tag-authority, even in private or public institutions, di lang mga Christian leaders na nga angay i-honor. Government leaders, inyong boss, inyong teacher, angay i-honor. Even the church leaders. But how about those people who are not in the position? How about kitong mga tao nga wala niini na mention? Panagsa, sayon na kay honor ang mga tao nga nasa posisyon. Panagsa, sayon na kay honor ang mga tao nga public figure.
Panagsasayon ra kay honor ang mga tao nga mga celebrity. Di ba panagsa tanaw tag salida, tanaw tag TV, we honor celebrity love teams. Sa mga gamit, we honor mga branded nga mga gamit. Uy, ninduta ni nga brand. Kumpara sa mga class A lang nga makuan. We honor a leader of an institution, a sports figure, taas kay atong respeto, taas atong paglantaw kanila. Panagsa, we easily honor mga tao nga makita nato. Ang balikon, how about mga regular people? How about mga normal people? Now, kita nga mga Pilipino, I don't know if naka-notice mo, mga fanatics kita. Dali kita mahimong fan. Muna ang ugnaay mga sample sa pag-entrada diri pila ka years ago sa mga Korean novelas, dali kita na hook. Kay kita nga mga Pilipino naturally, although di lang ni sa Pilipino nga culture, dali kita mahimong madibuto ba. Dali kita mo-devote, dali kita mahimong fanatic sa usa ka butang or sa katawo. And when we become a fan of something or someone, we honor them. Taas na dayon atong panlantaw. And the question is, how are we treating the normal people around us? And the sixth to honor your fellow believers. Muna ang focus sa atong mensahe karong kabuntaga. Now, church is more than just socializing. Socializing gani pakighimamat, kigsandurot. Now, church can be a great place para makastorya ta sa itong mga favorite TV shows, mga unsa atong gipanlantaw karon, mga updates sa kinabuhi, sa pamilya, sa panlawas, mga panagstoryaan ay higalaay. Now, church is a good avenue para ana nga mga butang. Ay panagsa, we drink a cup of coffee together, warm handshakes, nginisihay sa matag usa, natay interaction, and that's good buhaton diri sa simbahan. But church is more than that. Tanan maayo. But in the New Testament, mga New Testament believers man ta, fellowship goes much deeper than just socializing. Fellowship, mas laom pa na siya kaysa sa pakighimamat ng Gyud sa matag usa. It takes place when we consider that sa dihang nata sa fellowship, natay responsibilidad sa matag usa. We lift one another, we build one another. Last Sunday, we talk about motivating one another. Dasiga, imong tapad, imong igsuon to do love and good works. And karon kabuntagon, we are to learn about how to honor one another. So, sugda na to sa pagsabot. Ano sa word nga honor? Pero masabda na to na atong tagag meaning una ang bali sa honor. So, dishonor. Ano sa dishonor meaning? Now, when tag dishonor, it is to treat someone or something as common or ordinary. Nga panagsaw, makadungog tayong dishonor, on the negative dayon ang musod sa tunghunahon na like gibastos, so respeto, mo dayon na. But it simply means to look someone or something as common, ordinary, why special ang tawhana. So balihon ta na, the word honor di ay is to give worth, give value, give respect, treat them as special. Let's take for example, nakay cellphone, bag-o. Mahalon kayo mong cellphone, branded, latest model sa unsa na nga brand mong gi-recommend. Now, huwag natin bag-o nga butang, we honor it with high regards. Huwag na bagong cellphone, di ko ni gamiton nga naka-charge, iglobat, charge, pasagdan sa, na-crack gamay ang screen protector, wala, ilisan da yun, palitan dyan yung case. Pagtaod-taod na nato ang cellphone, after nag 1 year, let's say 2 years, gamito na nag-charge, butang, labay lang sa asa, nawala din ang honor sa butang. So, I'm saying pwede po ning honor mahatag sa kuan ha, sa butang. So, akong gusto lang i-illustrate, sometimes, mo fade ni sa to aning word nga honor. We give something of worth, of value, temporarily lang. Ang tumong ni Paul diri, sa dihang iya ning gisuwat, ang letter sa Romans is di lang ni dapat temporary sa kinabuhi sa mga katawhan. And when it respect to honoring people, sometimes atong honor, atong paghatag og worth, value sa usa ka tawo is based on unsa ilahang na-attain sa ilang educational level, unsa ang ilahang posisyon,
unsa ilang mga possession, unsa sila as a tao, ilado ba sila influential, panagsadira naka-base atong paghatag og value sa usa ka tawo. Nang isa ka tawo nga nakaila sa Ginoong Dios, sa dihang gibag-o na siya, the old is gone, the new has come na, naihatag ang Ginoong Dios siyang huna-huna to become more and more like Christ, to become more and more respectful, more and more tao nga mo acknowledge sa iyang isig katawo. Now if you will study the life of Jesus Christ, sa gospel, yung makita nga gani iyang pinaka-give-value, iyang pinaka-gitreat as special, dili ang mga hari. Dili ang mga tao who are in the position, dili ang mga religious leaders in his time. Iyang pinaka-gitreat as special katong mga gikalimtan sa katilingban, ang mga balo, ang mga kabos, ang mga bata. Yeah? And Jesus Christ, He is our prime example sa ato ang Christian living. Meaning the root of honoring one another is how Christ sees the value of a person. It's not how we see the value. Sa Bisaya pa, ang ugat sa paghatag og honor sa atong isig katawo dapat nakabase sa giunsa ang paglantaw sa Ginoong Dios kanato, dili unsa atong paglantaw sa atong isig katawo. Lisod og di nato na masabdan. Lisod og dili ta dira magsugod. Nga mohatag tag honor base sa atong wa ni ka graduate college, so gamay rang value ning tawhana. Bati ning trabaho gamay sweldo tawhana, so gamay ra kong value, akong respeto ihatag ana. Unsa ta ka valuable sa tubangan ni Kristo Jesus? Unsa ta ka valuable at tubangan sa Ginoong Dios? Genesis palang daan, in the book of Genesis, unsa ta ka valuable? We are created in the image and likeness of God. And pag-abot sa New Testament, unsa ta ka valuable? God gave His only Son. Imagine that, unsa ka valuable ang mga tao. So if Christ, si Kristo Jesus, gitagaan tag value. If ang atong Ginoong Dios gitagaan ang matag usa ka nato og special treatment, gihimo ta dili sa imahe sa ero, dili imahe sa unsa na ang mananap. Gihalad ni Kristo Jesus iyang kinabuhi para natong mga tao. Who are we to dishonor one another? Who are we to treat or even look at one another as common, ordinary kay ng tawhana, why special niya? For we dive sa tong passage, gamayng background sa book of Romans, no, gisuwat ni Paul para sa mga Christian sa Roma. Now, ang chapter 1 to 11, namunta sa chapter 12, no? Ang chapter 1 to 11 is very doctrinal. Yung doctrinal, lawom kayong mga teaching ni Paul dira, particularly sa kaluwasan, nga nadawat na through faith in Jesus Christ, not through works, particularly sa work of the Holy Spirit. Gi-address ni Paul sa Romans chapter 1 to 11 ang problema sa sala, ang pagkamatarong sa Ginoong Dios, ang sakripisyo ni Kristo Jesus. So basically, Romans 1 to 11 kay why? Ngano magkinabuhi man tayo Kristohanon? Pag abot sa 12 onwards, ang gusto na pod itudlo ni Paul sa mga taga-Roma is how to live as Christian. Now, if you look at your Bible, nagsugod niya ang chapter 12 sa verse 1, I appeal to you therefore. So verse 1 to 11, why? Ngano magkinabuhi man tayo si Kristohanon? Gihatag ni Paul ang rason chapter 1 to 11. Pag-abot sa verse 12, unsaon din nato pag kinabuhi onwards, how to be a Christian. So living selflessly, nga magkahiusa tayo sa mga Kristohanon, we love one another. Now, verse 9, mo gina ang isa sa pinaka-highlights. Look at your Bible, so verse 9, let love be genuine. Yung tag genuine, tinud-anay. Or sa laing translation, let your love be without hypocrisy. Saan ang word ng hypocrisy? Huwag mo yung tayo hypocrisy, dili tinuod, tiaw-tiaw. Gani ang word ng hypocrisy, synonym na sa actor, actress. Nga lahi imong makita sa tubangan, lahi sa likod. Di daw ingana dapat ang gugma. Let love be genuine.
So it involves the ay mayon tag genuine nga we talk the talk, we walk the walk. Kadungog mana. If it's dili genuine, we are talking the talk but does not walk. No. So verse 10 to 21, gisultian ni Paul what it is to love genuinely. So mo na ang context sa ato ang passage karon. Gitudloan ni Paul ang mga taga-Roma unsaon man pagpakita sa genuine nga love sa mga tag-usa. Ang atong focus this morning is verse 10. So how can I show genuine love to my fellow believers? Sugda nato sa treat one another like a family. Love one another in brotherly affection. Kantay mo, love one another in brotherly affection. Now, sa original nga language, kabantay mo si kukuan in the original language. Now, na-remindan lang ko sa pagtuna ko niya. I'm not saying nga dili reliable ang mga translation na. It's just that para mas maklaro nato unsa gipasabot ni Paul or sa author sa dihang iyahang gisuwat ni nga letter. Unsa context ani that time di ay. Unsay nahitabo day sa panahon munang mutuon jud ko sa original nga bahalag pa nagsalabad kay ang mga words. Now in the original language kaning first nga phrase nay duha ka word nga love gigamit si Paul. Now sa to ang pulong English bisan Cebuano isa ra tong gamit isa ra nga word ang nato sa gugma. Now in the Greek lima na ang word nga gugma pero sa pag-translate love na lang gid siya. Na gugma para sa higala, gugma para sa banag-asawa, gugma para sa igsuon, gugma para sa kanang romantic nga love. So daghang klase-klaseng gugma. Diri na ido ka klaseng word nga gugma nga gusto itudlo o gisulti si Paul sa mga Kristohanon sa Romans. Una is to love one another, or in the Greek word is philostorgos. It speaks of a natural family love. So, unang gugma, gi-mentions Paul, family love nga not based on emotional attraction or desirability. Mayong tag-family love, especially mga ginikanan, bisan siguro unsa kapabadlungon ng anak, nagyapon ng gugma. Mayong tag-family love, I think munang term na to nga nay lukso ng dugo. Diawag na nat mo adto taglaing lugar, hata mo adto natay kaapelido makit-an murag nay murag treatment din nga, special ning tawhana, di ni common, pareha mig apelido. Oy, akong middle name, apelido niya. So muna, ang philostorgos, or ang storge sa kuan, sa yang root word, family love, nga very natural mo gawas gina sa toa, mapakita nato sa toang mga relative. So normal, panagsawa na tayo hunaon-naon, na din tayo special treatment nga ipakita sa toang pamilya. Ay kaduhang love nga gimension ni Paul diri is ang brotherly affection or ang Philadelphia, or ang phileo sa kuan. Brotherly love, it is often emphasized sa New Testament as a love or a character nga ipakita sa tanan nga mga katawhan. So it is a love nga gitawag sa tuwa gikan sa Ginoong Dios nga ipakita sa mga neighbors. It is a love nga ipakita sa bisag lahi iyahang kaliwat, lahi iyahang nationality, gugma nga angay ipakita. So in the New Testament, gisigi ni gamit nga ipakita bisan pa man sa dili nimo natural family nga mga tao ang word nga brotherly affection. Sa may gusto itudlo ni Paul sa mga taga-Roma ug para sa tuwa karong kabuntagan yam ning dungan o gamit ning duha ka word. Now, ato sa tanaw ng emphasis. Now, pinakaunang makita na to nga emphasis diri is at importante nga masabta nato that the church, ang Christian assembly, is a family. Muna for how many years na ang tradisyon sa matag simbahan to call one another as brad or sis. Yeah? Brother or sister. In most cases, as a local church, igsoon yun ta. Dapat masabta na nato mo ni unang emphasis ni Paul diri, pamilya ta, di by blood, but usa tanganha kang Kristo Jesus. Kaduha, it will intensify nga, dapat intentional ta sa pagpangita sa affection, pagpakita sa gugma, sa devotion to our brothers and sisters in Christ. Ang gusto gyud ipasabot ni Paul diri is this.
in a community or church wherein you have brotherly love. Di ba? We are brother, ang brotherly love, ang pasabutan akong balikon, gugma nga para sigala. Di ba? In a community nga, magigalaay tang tanan diri, love one another, offer a family love. Unay gusto, unay pasabot ni Paul. Ang balikon, sa emphasis ana, higala ng tanan diri. Tanaw daw na yung tapad, higala ba na nimo? Sinuwa mo nagtagad ana? Nangisi, so higala na nimo, ningisi mo pag kita nimo sa iyong tapad. So ningisi ka pag kita nimo sa iyong tapad. Higala na nimo. Ang itudlo ni Paul, kanay mo higala, imong treatment ana like a blood family. Sugot kag sa di, mas special gud imong treatment panagsa sa taong mga blood relatives. Ang itudlo ni Paul, unsay imong treatment gihatag sa imong blood relatives, ihatag anay imong tapad. Ihatag na nas pikas nga row. Ihatag sa nas imong atubangan, nas likod sa imong masigig kakit-an diri sa simbahan. Now, sometimes nahitabo diri sa mga taga-Roma. Now, ang early church, na sila'y isa ka dako kay nga issue. Kani bitawng lahi-lahi tag-tribo, lahi-lahi tag-tinagdan. Especially sa Diyo, mga Hudiyo ug mga Hintil. Mayon tag-Hudiyo, muning mga pinili nga nasod sa Ginoong Dios, mga Israelita. Mayon tag mga Hintil, mga Gentiles, mga dili Israelita. Ang nahitabo sa early church, na distinction. Mayon ang mga Hudiyo nga kita direct descendant ni Abraham, kana sila mas ubos ni nato ning mga Gentiles. Kita jud ang gipili ni Kristo Jesus nga sa atong mga forefathers, atong mga apuhan, mo gigiyahan ni Jesus to walk into wilderness, gigiyahan sa Ginoo para makasud sa promised land. Mas labaw ta kaysa aning mga Gentile Christians. Ingan ang issue sa early church. So gitudloan ni Paul nga dili ingana dapat higala na nimo, treat them as how you treat your family. So in other words, love your spiritual family as though they are your family in blood. Mabitaw nang ningon si Paul, if you are familiar with Galatians chapter 3 verse 8 to 9, now that you are one in Christ, wala na'y Jew, wala na'y Gentiles, wala na'y Greek, wala na'y slave, wala na'y free. Kaysa una, ug atong butang ang context diri no, so dire ang mulingkod ang mga Jews, didto ang mga Jew nga slave, din ang mga Gentile nga slave didto. Inga na division, inga nang nahitabo sa ilahang time. Naningon si Paul din sa mga taga Galatia, you are all one in Christ. Isa na mo ngadto kang Kristo, and if you are Christ, din gi-emphasize sa Galatians chapter 3 verse 28 to 29, I mean. If you are in Christ, then you are Abraham's offspring. Anak ka ni Abraham ug naka ni Kristo Jesus. So ang gipasabot ni Kristo diri, it does not necessarily mean nga kadunggo lamang imong i-treat specially. Muyuna niya gisulti at time. And the principle is still applicable sa tuang panahon karon. The question is, how are we doing here sa First EFC Basak sa Nicolas Cabreros? Ba mo nga communities nga nagpalibot nato imong mga silingan, the world itself is dying to see that quality of love, that family love. Tong kalibutan karon is dying to see nga makita ang gugma sa ilahang palibot. Naningon si John sa 1 John chapter 4, Beloved, may hinigugma. If God so loved us, basahang sumpay, we also ought to love one another. Yun siya, kay gigugma ta sa Ginoong Dios. Muto ba ka na gigugma ka sa Ginoo? Kay gigugma ka sa Ginoong Dios, you are to love others. We love because He first loved us. Then sumpayan sa 12, no one has ever seen God. If we love one another, God abides in us, and His love is perfected in us. So sa pagsuwat ani ni John, wala ning kayab na si Kristo Jesus. So wala na ang physical nga representation sa Ginoong Dios. Wala na nakikita sa Ginoo. Wala na naka-experience first hand unsa ning gugma sa Ginoong Dios. Ningon siya, but if we love one another, then ma-experience sa ubang tao ang Ginoong Dios, pinaagi nato.
And gisumpayan pa og thrust sa verse 20, ang box 20. If anyone says, I love God, and hate his brother, he is a liar. Yon sa to sa verse 9, let love be genuine. Ningon si Paul diri, if anyone says, Lord, I love you, but hate his brother, he is a liar. For he who does not love his brother whom he has seen, ang Bisayon, maglisod kag higugma na imong higala nga imong makita, unsa na lang ka ang Ginoo nga di nimo makita. May sulti gi-point out ni Paul diri. I don't know if you are familiar na isa ka classic nga kanta no, studying this sud sa una tong what the world needs now. Unsa kinahanglan word is love, sweet love. What the world needs now is love, not just for some but for everyone. Ang malingon, the world is dying to see that kind of love nga ma-display, ma-exhibit sa ilang palibot. Tungod sa awa tong panahon karon, awa ang news, awa tong palibot, awa ang kalibutan. Daghan kay mga daotang binuhatan that are very rampant at tubangan sa tong mata. And because of those, daghan ang moingon, di tinuod ang Ginoo. If God is true, if God exists, ngano na may mga mamatay sa gutom, if God exists, ngano na may mga murder mahitabo, if God exists, ngano na ingani na ingana, nga ni-exist sa tong kalibutan. But the problem is, dili ang absence sa gugma sa Ginoong Dios. The problem is, ngano na hitabo to, kaya ang mga tao nga gisugo sa Ginoong Dios, nga ipakita inyong gugma, are not doing it. Problem is, ang mga tao nga nasayod nga kini ang gisugos ng Dios to show love to one another, wala gibuhat. Panagsa, even here in the church context, sige tagkita, we are not showing this kind of love, a family love sa tuang mga higala. Ang gingon last Sunday nga, ay mo tando-tando, ngisi-ngisi lang diri. Be involved in the life of one another mo na tinuod essence sa fellowship nga di lang mo magkita din tinanduay nga skin deep or di kay nga anak kalaho man yung relasyon. Be involved in the life of one another. By the way, as far as I know, the Bible is not commanding us, is not saying to like everyone, to have the same political views, to like the same person. But it does command for us to love everyone. Nagsano, if opposite mo og panlantaw sa kinabuhi, opposite mo og kinaiya, you're not, ay, di ko aning tawhana. Di ni special. Why something special aning tawhana? But this command to treat one another like a family is not choosing or wa siya gipili nga katurang mga close friends nimo i-treat ingani. Katurang mga suod, katurang natawang nimo i-treat ngay ani. This is calling us to show genuine. Let love be genuine, tinud-anay, genuine care for them and to be committed. Sa ning gugma commitment to oversee the good of others, commitment to help them to be all that God wants them to be. Duhang makatunan, treat one another like a family. Nasa yung tapada na, let's treat one another like a family. Ina yung tapada na, let's treat one another like a family. Nga di lang taba sa friends diri. Brad sis ta diri, brother sister ta diri. The second thing that we can see, sa second phrase sa verse 10 would be, why is it important to treat one another as a family? It's a proof that we are God's children and a member of His family. It's a proof that we are God's children and a member of His family. Akong balikon, the Bible is not saying nga dapat usa tas mga unsa na nga views nining kalibutana. Sa Bible dapat sa pulong sa Ginoong Dios usa ating view. The Bible is very clear to love one another because it's the proof. Munay mo pamatuod nga isa gyud ta diri ka pamilya, isa atong amahan sa langit bisan lain-lain tag dugo, lain-lain tag tribo nga gigi kanan. Ato ta sa ikaduha, the second thing that we can learn would be excel one another in honoring. Now, to treat one another like a family is the basis para ma-honor na tong matag-usa.
Now lisod it treat special ang higala nga wa na to gitan-aw, wa na to gidawat sa tong kasing-kasing as a member of the family. We cannot honor them. Nanggiuna ni Paul pag-ingon sa mga taga-Roma, sa mga katawan, sa mga mubasa nini nga pulong nga yang gihatag sa matag usa kanato is outdo one another. And before nato na mabuhat ang pag-outdo sa pag-show honor, love one another first with brotherly affection. Ang balikon, di ta maka-excel in honoring one another if we don't love one another in a family kind of loving. Ug ato mo balik ta sa word nga honor, sa kay word meaning aning word nga honor, give worth, value, respect, treat as special. Now, ang word nga outdo dira, it means to go before, show the way, go before and lead, go before as a leader. Ikaw ang muuna. Ikaw ang mu-initiate sa pagpakita og honor. And it also implies a competition. Kisa kasuway og appeal og any kind of competition. Bisag sa dihang nag-eskwela ta, competition patas anay grado. Naitinguha intentionally nga mulabaw ka. Di ba, nga na? So, dili din ni palabuanay abilidad ang sa Christian community. Dili ni palabuanay og nakamauhan na palabuanay og kuan, palabuanay og posisyon, palabuanay og unsay mo ganan ipalabaw, palabuanay din og pakitag honor og value sa matag usa ang angay buhaton nato diri. Therefore, Christians are expected to be primary mover. Ngayon primary mover, pinaka mag-una in showing honor. Are you familiar with Matthew 7:12? Ningon si Jesucristo dito, whatever you wish that others would do to you, do also to them. Now, what ningon si Jesucristo nga, do to them what others are doing to you. Akong bisayon, buhatag unsay gibuhat sa ubang tawo sa imuha, dili kana. Ang gisulti ni Jesucristo, buhata sa ilaha unsay imong gusto buhaton sa imuha. Meaning, gi-honor ang command ni Jesucristo atong kuhaon ang principle atong ibutang diri, honor others first, regardless if they honor you or not. Outdo one another in showing honor. Magpalabuanay ta sa pagpakita og value sa matag usa. So the idea is that we are to continuously magpadayon tang mga Kristohanon to reflect, to make it a habit, atong practice, atong lifestyle nga magpakita og special treatment sa matag usa. Daghan mga tawo, especially no mga Kristohanon ka, magpaabot ka sa ka masipyat. Nay church nga naisipyat, oy nay away sulod sa simbahan, daghan kay dunggan mong bagting ana ingon Kristohanon ngano yung ani nga na mang nahitabo. Sama na nga Ginoo ilang simbang magsige man sila away dira sa sud. The world is watching around us. And if this love is not being practiced, kini nga lifestyle is not being evident, di makita nga ni sa atong community. Doon sa atong slide ginina, it's a proof that we are the part of Christ family. Kani nga klase nga excel one another in honoring, di ni natural na to. Di ni nature nga manggawas sa tua. This is something that must come from God. This is something that must come from the enabling power of the Holy Spirit. Di ni nato naturally kaya, di ni nato naturally gusto buhaton. Naturally, we are so selfish. Naturally, atong kaugalingon, ra atong pirmi, huna-hunaon nga special. Yeah. This morning, tanaw din tag sa amin, ka-special, gina yung tawhanay. Di ba, ana din ta? This morning, agi tag sa amin, kabantay manog makaagi magsangin, lingi din mo sa amin. Bahalag unsa murag anino rin yung kita, lingi din. Because we love to see ourselves as special. But now, we are being redirected. Show that kind of special treatment sa isig kataw. Ang balikon, andini nato kaya naturally. That's why we need the power of the Holy Spirit para ma-enable ta nga mabuhat ni, because without the power of the Holy Spirit, di nato ni buhaton. So we are not to aspire
people to recognize us. So to excel in honoring is to praise, to recognize, to show special attention to others more than we would receive from them. Nagsakit ang mga tao, ganahan ta kitang unhan. Maayo ra ko nimo ug maayo ka nako. Yan natana, and that's the principle of the world. Muhatag ra ko nimo ug nakaygihatag sa kuadaan. Mutabang ra ko nimo ug ning tabang ka nako una. Di ba yung ana ta? Di ba muna gi-promote sa katilingban? But outdo one another in showing honor. Ikaw pag-una. Ikaw lead. I remember one time pauli ko, I think mga 6 p.m. na to gikan ko diri church. So dira sa may St. Anthony's, traffic yun na dira ana. Ako dugaya kay kalusot ani, although motor dali around tay lusot. So kubaon sa akong gibuhat, akong gibabagan wako nila host. Sig pipip ang likod na way sakyanan man. Kay kabaw nagtan-aw ko di man tag-as og kuan. Di man tag-as ang traffic sa uban sa mga atbang sa crossing. Hunong ko anabtan 3 minutes ra gyud nila bay na okay din ang traffic. Na og nag-iyahay miglusot ato, siguro paminaw no 10 minutes di pa to masulbad. So ang giunhan, ako bahala mo di ko mulahos. Ang panagsayang anang kinahanglan, muuna ta. Di ta magpaabot nga kanus-am ako i-treat as special aning tawhana oy. Kanus-am ako unahan og buhat og maayo ang tawhana ay ako mubaws. We are to outdo, to be the primary initiator in honoring, in showing special treatment sa ubang tao. So unsa may mulikay nato to do this? Unsa may mubabag nato to do this? Ultimately, akong balikon, it is our own selfish nature to seek own glory and honor. Now, if you have your Bibles with you, there is an example sa book, Gospel of Luke. Let's open our Bibles ug namon indot ni basahon nga parable. Now, Luke chapter 14. What does it mean? Nga mas unahon nimo ang special treatment or di nimo i-overestimate imong kaugalingon. Luke chapter 14 verse 7 to 11. The parable of the wedding feast. Ano sa nahitabo diri? Ang basahon. Luke chapter 14 verse 7 to 11. Now he told a parable to those who are invited. When he noticed how they chose the places of honor, saying to them, when you are invited by someone at a wedding feast, do not sit down in a place of honor. Now, ito sa imaginon sa nitabo diri. Now, in the context sa mga early Jews, ug na sila yung mga feast, unsa man ang okasyon diri in this context, kasal. Nagi na sila sitting arrangement, kinsang, then kana nga sitting arrangement, naka-base na sa pinaka-valuable nga tao. Sa pinaka-valuable, then diri ang mga pinaka-ordinary nga tao. So, nahitabo diri, sa dihang nag-i-invite, verse 7, unsay una gibuhat sa mga tao, they chose the places of honor. Katong mga lingkuranan nga para sa mga honorable nga tao. Mo ilang giilugan, mo ilang gipili. Then ipadayon si Jesucristo. When you are invited by someone to a wedding feast, do not sit down in a place of honor siya. Ayaw ingana. Nga adto din ka sa asa ka mailhan. Adto din ka sa asa ka makita. Lest someone more distinguished than you be invited by him. And he who invited you both will come to say to you, give your place to this person, and then you will begin with shame to take the lowest place. But when you are invited, go and sit. Verse 10, tanawan ninyo. When you are invited, go and sit in the lowest place. Antay mo? Go and sit in the lowest place so that when the host comes, he may say to you, friend, move up and go higher. And you will be honored in the presence of all who sit at the table with you. For everyone who exalts himself will be humbled, and he who humbled himself will be exalted. Now, kini nga parable is not teaching us unsay social etiquette aning na mga gathering, na mga panagtapok sa mga tao kay na i-celebrate. Now, this parable is talking about excelling others in showing honor. This parable is teaching us how to excel one another in honoring. Ngog na daw ka sa isa ka panagtapok diri sa setting sa parable, ayaw dayog pwesto sa asa ka kanang honorable kay kalantawon. Sa gitudlo, sit in the lowest place.
Muy gitudlo nini. Go sit in a place that lacks honor. You let yourself be last. You give the honors to others. Ikaw lang lingkod dira. Ikaw lang dapat ana. So this is like teaching us nga we say to ourselves, I am not first, I am not second, I am last. Di ba di na mauang gitudlo sa atong society karon? Sa gitudlo sa atong society, dapat ako'y pinakasikat, dapat ako'y pinakauna, dapat ako'y pinakailado, dapat ako'y pinaka-influential sa palibot. Muna gitudlo, di ba? Kung sa parable ni Christ, you sit at the lowest place. You prioritize others first. It's like saying, I am last, I do not need honor. Practitioners ba tana? Or are we still practicing the way of the world? Nga dapat ako ang labaw. Dapat ako ang pinaka-respetado. Dapat ako pinaka-valuable niini nga circle, niini nga mga katawhan. Gusto itudlo ni Paul diri, we should have true estimate of ourselves. Nga di nato i-underestimate ang ubang katawhan. Di nato sila is i-look as less valuable than us. Muna kinahanglan makatunan, especially sa mga bata karon, mga parents, teach your children to excel in honoring. Now I've talked to, I think last week to a person nag-story me about mga bata, no. Then yang napansin daw siya, kabantay ko ba mga bata karon, di na mo bless or di na mo amin sa mga adult. Wa na siya ana siya nabayuban nga mga bata ron mostly spoiled na ganahan na pirmi mo masunod. Anak ko, bitaw nun, i-shift na atong culture. Medyo nausab. Ang sa atong culture karon self-centered. Ang atong culture. Mga parents, kinahanglan makatunan sa atong mga bata. That they should not always be the first. Nga dili ang kalibutan mo revolve around sa atong kinabuhi. Nga matag circumstansya sa kinabuhi, nagi mga higayon nga kita ang malast. Nagsano, di ta kadawatan na ako may kinawahian. Ako may kinalasan. So mga young people, kinahanglan ta makatunan na to be respectful sa tanang mga katawhan. Let others first. God is not teaching us we must always be the first. Nindot ni makita sa mga magtiayon to excel one another, magpalabwanay mo pakita kinsay mas valuable ninyo, magpalabwanay mo pakita respeto sa matag usa. Nindot na makita sa mga magtiayon instead of magpalabwanay kinsay sakto, kinsay sayop. Ako lagi sakto, ikaw sayop, ingani dapat tong gibuhat. Nindot ni makita sud sa simbahan that each one of us is outdoing one another in showing honor instead of outdoing who's the greatest or who's the least. Di mo po na-issue sa mga apostles, sa mga tinunan ni Kristo. Naglalis sila. Kinsa may pinaka-greatest na ito abot sa langit? Matang sa gitudlo ni Kristo, if you want to be the greatest, be a servant of all. Nindot niyog mo na itong makita sa itong mga politicians. That they will outdo one another in showing honor instead of binirahay paubos. Na malipay rin ng mga tao na yung mga mag-away. Mga sadista na, yes, nag-away, kini. Take side din ta, kita din sunod mag-away. Instead of excelling one another in honor. Nindo taon tas kalibutan, kung naminaw tang tanan sa tudlo ni Kristo to outdo, to excel one another in showing honor. As we end, let us read this passage, if makita rin ninyo. 1 Peter 3:8-9. Finally, itong nga nagbasa, finally, all of you, have unity in mind, sympathy, brotherly love, a tender heart, a humble mind. Do not repay evil for evil, reviling for reviling, but on the contrary, bless for those you were called that you may obtain a blessing. Sa part of Christ's family, we are to love one another. We are first and foremost, akong balikon, we are to love one another, but we are first and foremost to love our family in Christ. Ang balikon, we are commanded to love all. Regardless if kana nga tao wa ka kauyon, regardless if kana nga tao gidaot ka, love that person. But gi-highlight dire that love more your family in Christ more than them. Honor, value, and respect them. Treat them special, look at them as valuable because Christ died for them.
Let us begin to show Christ today by loving and excelling one another in showing value and honor towards each other. Ang gihan yung tanan sa pagpamarog. Now, Christitude muna itong series. Christitude does not come naturally from us. It comes from God alone because it is His attitude. So without a surrendered heart, we cannot excel in showing value. Without a heart that is given to God. So this